Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na. Ito pala siya, oh. Tignan nyo, mga babayan, oh. Kung pupati. Mukha palang ano to, eh. Mukhang uwak. Ayan, si Epifanio. Butete Labrador. Alright. Gwapo, ha. Ayan, oh. Tignan nyo, mga babayan. Itabi nyo sa mukha nyo, oh. Ayan, oh. Siyang siya, no? Tignan mo sa tenga. Epifanio Labrador, wag ka na mag-face mask kasi kilala ka na namin. O, ayan, o. Screenshot nyo na, mga babayan. O, ayan, o. Nako po. Epifanio Labrador, tanggalin mo na ang face mask mo. Hindi mo na kailangang itago sa publiko ang itsura mo. Okay? Kasi kilala ka na namin. Yan ang itsura mo, o. O, screenshot nyo na yan. O, ayan, o. Epifanio Butete Labrador. Alright. Yan na siya. Yan na siya. Tapos, eto po, kakapal ang kaso niya. Alright. O, di ba? Ang kapal, no? Singkapal na mukha niya. Epifanio, dami mong kaso. Ibigay mo kaya sa akin yung ibang kaso niya, Epifanio Labrador. Yan, ha? O, ha? O, ha? Alright. Ang pinaka-purpose pala talaga, para lang hindi halata, no? Na ang plano nila sa akin ay patayin o itumba. Kinang kunyari dadaanin nila sa legal, no? Pero meron na silang mga tao na inatasan para po kung sakali tayo po ay patayin. Yan po kasi alam naman natin kung gaano po talaga kakriminal itong iglesia ni Manalo. Diba? Alam naman natin kung gaano kahalang ang bituka ng iglesia ni Manalo. Hindi po ni Kristo, kasi pagkakaalam ko po kasi sa iglesia ni Kristo, ayon po kasi sa akin nababasa sa Biblia, yan po ay maawain, yan po ay matulungin, mabait, mapagpatawad, at hindi po ginagamit yung kanilang impluensya kahit kung makikita nyo po panahon ni Jesus Christ. Kaya tinan nyo, may sinasabi na, pati na si Jesus Christ, sinadamay na. Maawain daw iglesia ni Cristo. Kaya alam mo ba naman nakita ang nakasangkot yan ng mga kung ano-ano. Ikaw lang naman naglalabas ng ganyang salita. Naku po, hindi mo ba alam na ang tad ka na ng kaso? Kung ako sa'yo, bumaba ka, patunayan mo lahat ng mga akusasyon mo sa iglesia ni Cristo para ikaw ay maging payapa rin sa buhay mo na hindi ganyan ang nasa likod mo, puro puno. Oh. Nakakailang vlog ka pa lang sa iglesia ni Cristo. Magkano lang kinita mo dyan? Pinagpalit mo sa pamilya mo na maging payapa sa bahay nyo, nakakapasok sa school. Pinagpalit mo lahat. Ay, nay. Nakakailang vlog ka pa lang sa iglesia ni Cristo. Magkano lang kinita mo dyan? Oh, yan sinasabi ko sa inyo. Ay, nasan ba? Lumabas din yung mga sinasabi mo na yung mga sabi mo gustong maging kagaya mo, di lumabas na kayo. Labas ka say. Sayang yung upload niya. Kaso kung magtatago ka, Epifanio Labrador, wag ka nang mag-upload. Detect ka namin. Hingi ng sardinas, salamat po. Yan. So, Solpicia ni Balaska. Alright, punta kayo rito. Sige, bibigyan ko kayo ng sardinas. Okay, ito mga babayan, panoorin natin to si Tinig ng Karunungan. Okay, at ito para malaman natin yung kung gaano kadami ang kaso. Pasok mo na yan, kapatid. Nakasuhan na. Talagang nakasuhan na, certified na. Meron nang nag-file ng kaso laban kay Epifanio Labrador. Hindi niya raw tunay na pangalan niya, hindi natin alam. Ayoko na magsabi sa inyo ng mga bagay na alam niyo yun, nakukuha lang natin kung saan-saan. Pero dun sa ikinaso, doon sa pagpa-file ng case, malamang sa malabang nandun yung talagang pangalan niya. Ngayon, yung Philippine tour na inaabangan na nating lahat na gagawin itong si Epifanio, titignan natin. Kasi itong nakausap ko po kasi nag-file ng kaso kahapon lamang nakausap ko po sila, kagabi po, nakausap ko po sila sa call,
Kinontak ko po agad sila. Pero ang bilin po ay hindi muna natin ilalabas ang mga detalye. Hindi muna natin maging yung pagkakakilanlan ng mga taong nag-file ng case laban dito kay Epipanyo, hindi muna natin ilalantad. Pero meron akong ipapakita sa inyong litrato. Ito yung wala namang pagkakakilanlan ng kapatid natin, pero tignan ninyo kung gaano kakapal. Ayan, bababaan ko lang po yung brightness. Ayan, kapal niyan, Epipanyo. Nakikita mo yan. Ang kapal niyan. Diba? Yan ang dokumento ng mag-file ang ating mga kapatid sa isang dako pa lang yan, ganyan nakakapal ang haharaping dokumento ni Epipanyo Labrador sa kanyang pinaggagawa. Ngayon, batay sa nabalitaan namin, marami na rin, may mga dako na rin naghahanda pa na mga kapatid natin para sa pagsasampa pa ng kaso dyan kay Epipanyo Labrador. Kasi nga, talagang yung ginawa niya, hindi natin kumbaga matake Napakasakit sa damdamin namin. Sabi nga ni Kajen, pati ng Canelson, yurakan na ninyo ang pagkatao namin. Insultuhin na ninyo yung pagkatao namin. Lalo na kami, syempre kaming mga content creator, talagang sanay na sanay po kami sa pagbabash ng mga tao, lalo na kung hindi naman nila matanggap ang katotohanan at yung katwiran na ipinapahayag po namin sa aming channel ay hindi pumapanig sa sarili nilang gusto at pinaniniwalaan. Yun nga, sabi rin ng Canelson, yung di naman tinitindigan namin, i-bash nyo na po kami, yurakan nyo na kami, insultuhin nyo na kami, wag lang yung tao na iginagalang po namin. Tignan nyo yung exact na pahayag ng Kajen at Canelson sa sagan ng mamamayan na ito ay ang amin din namang katwiran po. Pakinggan po natin. Ay, naku, mabuti wala natapakan pa ako na may kalawang. Kung nakatapak ng Ito yung, na may kalawang. Yung kinikwento ni Kajen, yung tungkol dito kay Epipanyo. Ang mas magandang pag-usapan at i-discuss ay yung may mga punto. Ayun, yung katwiran, diba? Yung katwiran. Pagsasabi ng mga walang katuturan, hindi mo na dapat nasagutin yun. Totoo. Ako lang kasi, Nelson, alam mo naman tayo, tayo nga, ang ating binabanggit, tayo aglahiin na tayo ng gusto mo tapak-tapakan nyo, napurakin nyo na po kami dalawa ni Nelson Wag lang yung taong ginagalang at nirerespeto namin. Dahil kapag ginagawa niyo po yan, sumusulak ang dugo sa dibdib namin. Totoo yan. Totoo yan. Talagang pagka pinagsasalitaan ng masama, ang taong ginagalang namin sa aming relihiyon, doon nyo kami makukuha ang atensyon namin. Kasi sanay kami sa pag-uusig. Kaming mga nasa Iglesia ni Cristo. Ang kapatiran, sanay po kami sa pag-uusig. Ang totoo, kapag kami inuusig, nagagalak pa nga kami. Dahil sabi ni Cristo, mangagalak kayo kapag kayo'y pinag-uusig. Sapagkat yun po ang nagpapatotoo ng aming kahalalan sa pagiging Kristiyano namin. Pero meron din sa Biblia, meron din nakasulat sa Biblia na igalang ang mga namiminuno, ang mga nangangasiwa, na sila yung mga nangangaral sa amin ng mga salita ng Diyos at umiibig at nagmamalasakit sa kabuuan ng iglesia. Turo sa Biblia po yun na igalang namin. Diba? Kaya nga sabi namin, kung hindi nyo po kayang igalang yung mga leader ninyo sa inyong mga relihiyong kinaaaniban, ilahin nyo po kami. Yung paggalang namin. Iba sa iglesia po mga babayan. Tingnan nyo nga ho, yung mga kaibigan ng mga Katoliko dyan. Umamin man kayo at sa hindi nyo ho kaya ang pagkakaisa ng mga ginagawa po ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga po napakaraming mga tao na bumibilib sa pagkakaisa at kaayusan ng Iglesia po ni Cristo. Tulad po nung sinabi po ng isang pare sa interview ng GMA, kahit na raw hindi na magsalita at hindi na bilangin o ano pa man, napakarami po ng Katoliko. Pero bakit wala po kayong pagkakaisa? Nandun na po yung rally noong January 18. Ni ultimo mga vloggers ni Pangulong Marcos na sumusuporta ay hindi ho pumunta sa sa rally noong January 18. Okay?
Anong paliwanag nila? Wala man silang mapaliwanag. Kung napanood nyo po, lumabas sa mga Facebook, ay may nagpalipad po ng drone, kitang-kita po sa taas, sa ere. Ang EDSA ay nakakadaan po na matiwasay ang mga sasakyan. Kita nyo, mga kababayan? Pahiya po yung pari doon. Si Father, dapat Father, hindi po kayo nagsasalita po ng ganon. Kasi makakantsawan po kayo ng, kahit po membro nyo po ng Katoliko, ay kinantsawan po itong si Father. Dahil minaliit niya po ang Iglesia po ni Cristo sa pagdating po sa pagrally. Okay? Huwag pong masasaktan yung mga kaibigan at yung mga Katoliko dyan. Bakit naman po kasi hindi kayo pumunta? Ano na yon? Nananawagan na po yung mga ibang vlogger doon at nanawagan na po yung si Father. Ba't hindi po kayo nagpunta? Para naman po napahiya yung peace rally namin noong nakaraan noong January 18. Kaso awanin na. So baliwala po. So kahit ilang milyon pa ang Katoliko, yun po ang sinasabi ko. Dapat kung magsasalita po kayo, may paninindigan din na kaya nyong tapatan talaga ang Iglesia ni Cristo. Wala nga kaming pantapat kasi mas marami kayo, milyon kayo, pero ang Iglesia ni Cristo may pagkakaisa. Okay, sabi nga ng banggay mo ng lahat, wag lang ang Iglesia ni Cristo. So ibig sabihin nun parang hindi naman nagyayabang yung Iglesia hindi naman nagyayabang yan, hindi naman mayayabang Iglesia ni Cristo. Pero pagdating dito kaya Epifanio Labrador ay sobrang napakayabang daw ng Iglesia ni Cristo at manggugurgor ng pare, manggugurgor ng mga pastor. Ano ba yung nilantad mo na yan? Grabe. Nagsimula lang Epifanio Labrador na nagsalita si Kong Marcoleta, diyan ka na nagsimula ng pangyuyurak mo sa Iglesia ni Cristo. At siguro napansin niya na lumaki yung kanyang view sa kanyang pagtira, pagbakbak sa Iglesia ni Cristo, ay natuwa siya dahil nga po ay maraming views. Pero sa kabila ng yon, hindi niya malang naisip yung pagiging payapa niyang mamamayan ay magiging mahahantong sa kulungan. Ay, no. Ayan. Halip na nasa bahay ka, Epifanio Labrador, napakaganda ng background mo or naka-laptop ka kasi maganda yung mga background dati. Ngayon, background mo, mga kahoy, mga gubat. Ngayon, kahit magsisi ka na, kahit humingi ka pa ng patawad ngayon, sa social media ay hindi na rin tatanggapin yan dahil nangyari na yan dati. Okay, nanghihingi ka ng tawad. So, hindi ka nagkaroon ng kaso. Ngayon, gumawa ka ulit na mas matindi pa, no? Ang ginawa mo. So, awanin na. So, hindi ka na po pwedeng pang patawarin. So, harapin mo na lang yung batas ng tao dito sa Pilipinas. Okay? Yung Iglesia ni Cristo, si Ka Eduardo Manalo, napatawad ka niyan. Pero, yung batas kasi ng tao at ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, yun ang magbibigay ng katarungan sa ginawa mo sa buong Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang sinasabi ko nga sa'yo, Epifanio Labrador, kung talaga magtatago ka na dyan sa gubat at hindi ka na lalantad, hindi ka nahaharap sa hukuman, huwag ka nang mag-vlog, huwag ka nang mag-chat, huwag ka nang mag-text. Yung cellphone mo, yung SIM card mo, patayin mo na. At pati asawa at mga anak mo, bawal na mag-cellphone. Ganun ang magtago sa gubat. Hindi mo ba alam yon? Ako nga, dito ako sa bundok, andito ako sa gubat andito ako masaya ako dito, wala akong niyuyurakan. Pwede kang magsalita, pwede kang maging reactor vlogger, pero hindi naman ganun kagrabe sa'yo. Okay? Ang ano lang namin dito, yung pagdating sa botohan, yun lang naman yung aming sinasabing pagka ganito ako, vlogger, di ba? DDS. Medyo makikipagpukpukan tayo, pero hindi naman tayo mananakit sa salita dahil alam natin yan. Okay? So mga babayan, sabi ko nga sa inyo, alam ko din yung sa may batas kaya sinasabi ko dito kay Epifanio Labrador, pag magtatago na siya, wag na siya, kalimutan niya na yung YouTube niya, burahin niya na yan. At madidetect ka ng NBI. Okay? Madidetect ka niyan, boss. Detect ka niyan. Meron kami noon nila Idol Rapi Tulfo noon nung natulungan ako ni Sir Rapi Tulfo noon sa TV5. Yung pinahuli ko na scammer, ako yung Intel noon, NBI. Kausap ko mga tao. Shoutout sa mga NBI diyan sa Manila.
Ako yun, baka hindi nyo na ako naalala. Vlogger na ako ngayon, yung tinulungan nyo ako na ng scammer. Bawal ko nang banggitin yung pangalan na yun kasi nakapagbayad na sa amin yun. Pero isang alaala lang yun. No? At yung tao na yun nakawala, na-detect din yun. O, di ba? Sabi ko sa iba pa nyo, Labrador, madidetect at madidetect ka pa rin. Kung medyo makakapagtago ka, 1 taon, 2 taon, okay. Pero kalaban mo, Iglesia ni Cristo, madali kang matunton. Madali kang ma-detect. Lalo kung nag-upload ka pa rin sa YouTube mo, sa Facebook mo, nag-upload ka pa rin, pinagyayabang mo, ano man, detect ka dyan, boy. Kaya ako sa'yo, kung talaga magtatago ka na dyan, kill your YouTube channel. Kung wala ka naman pampapakain sa pamilya mo, yari ka. Kung yan lang naman views mo, sa pag-YouTube mo ang bumubuhay sa pamilya mo, choice mo yan. Madali kang matutunton. Nananawagan pa po siya nung nakaraan sa kay BBM, nananawagan kay Tambaloslos. Anong tutulungan ka ba naman yan? Hindi ka makilala. Wala namang ginawa ang Iglesia ni Cristo. Kay Pangulong Marcos, kay Romualdez, kay Tambaloslos, wala namang kasalanan ng Iglesia ni Cristo. Sayo lang. Ikaw lang yung kaisa-isang tao na kumalaban ng bumulahura sa Iglesia ni Cristo. Okay, sabi ko sa iyo ilang vlog lang. Kung naalala nyo po noon, nung nagbablog ako at natinira natin yan, sinasabi ko po sa inyo, mga ilang vlog lang itong tao na to ay makakasuhan na. Diba? Mataliman dila ako shoutout kay Sir Jack like done. Paring boy. Ayun, maraming salamat po sa mga nagla-like. Piso isang like, bayad nyo sa akin, ha? Pagka gusto mo akong bayaran, piso lang. Sabi ko sa mga tanso, bayaran nyo mga DDS din Ang nagbabayad sa akin, yung manonood, piso isang like. Okay na yun. Tapos manonood pa kayo ng ads, nakakatulong din kayo sa charity ko. Di ba? Malupit, no? Habana, Aperocho. Gogo, Gogo Labrador, laban. Laban lang to. Laban to, pro-China. Laban. Ano pala, meron siya, nanonood si Epifanio. Laban ka daw, Epifanio, ha? Huwag kang susuko, huwag kang bababa ng bundok, mahuhuli ka. Sa mga nakakapanood kay Epifanio Labrador, popromote na kita, Epifanio Labrador. Sa lahat na mananiniwala kay Epifanio Labrador, mga kababayan, at tuwan-tuwa kayo sa ginagawa niya pambabalahura sa Iglesia ni Cristo, at pag-uusig niya sa aming tagapamahalang pangkahalatan na si Ka Eduardo Manalo, tulungan niyo po itong si Epifanio Labrador. Tulungan niyo siya magtago. Tulungan niyo magtago. Kasi kung mapapanood niya itong aking vlog, malalaman niya nga, oo nga, tama nga si Boy Sardinas. Pag nag-upload ako, pag nag-load, malalaman sa satellite, malalaman yan, detect talaga yan kung nasaan siya. Padala nyo na lang po. Padala nyo na lang po siya ng pagkain sa bundok. Yan ang sinasabi ko sa Epifanio Labrador. Tandaan mo yung unang vlog ko. Unang vlog ko pa lang siya, trending ka na sa akin. Kaya maraming nakakaalam na isa rin si Boy Sardinas ang bumanat sa'yo. At maraming kapatid sa Iglesia ni Cristo na mas lalong nasuportahan yung paghahatid ng kaso sa'yo. Alright? Di ba? OFW Silence Girl, good PM Kuya Boy Sardinas, mega love shout out. Salamat po ha. Audio Gun Vlogger DJ. Mga manalo talaga ito ano pala to? Kalaban to. Mga manalo talaga Kalabanin mo manalo. Sino? Nananawagan na naman ako, magpupromote na naman ako. Hindi ba sabi ni Epifanio Labrador? Okay? Sabi ni Epifanio Labrador, maraming gustong sumunod sa aking pinaggagawa na paglalabas ng katotohanan ng kabulukan ng INC na mga gusto mag-vlog. Sumunod na kayo, besh. Sumunod na kayo. 'Di ba? Mama Amelia Ruiz. Sumunod na kayo kay Epifanio para kayo naman ang mabigyan ng ng kaso. Pero ikaw Epifanio Labrador, kung talagang matapang ka, yung tulad ng pagkatapang mo nung ikaw ay bumabanat sa INC, ilabas mo yan sa iyong hearing. Okay, hindi ka pa naman makukulong Kaso pa lang yan, bakit ka nagtatago?
ilabas mo yung tapang mo. Huwag kang tatago sa bundok. Hindi ba, mga kababayan, mga kapatid, ibiruin mo, ha? Yung katapangan mo na pinapakita mo sa social media, ilabas mo, harapin mo dun sila sa hukuman. Yung sinasabi ko rin sa iyo nung nakaraan na kung ikaw ay nagbibigay ng pahayag o yung paninira, dapat merong ipapakita rin sa hukuman na na mga ebidensya na nilalatag mo doon sa mga vlog mo para ikaw ay makalusot. Mukhang wala kang ilalatag na ebidensya sa mga paninira mo sa INC, kaya ka nagtatago diyan sa bundok. Hindi nyo nga makikita siya yun lang alam mo. O di gun vlogger. Hindi mo makikita. Hindi pwede kami magsasalita dito basta-basta. Wag ka, pero sabihin mo kay Epifanio, alam naman namin nagtatago siya Hindi pa siya dapat kailangan magtago kasi hindi pa naman siya makukulong. Haharap lang muna siya sa kanyang mga kaso. Yun ang sabihin mo sa kanya, ha? DJ, wag kang magtago agad sa bundok. Kala ko ba na matapang? Bakit magtatago sa bundok? Bakit naglasing nung nakaraan? Bakit iniwan ng asawa? Bumiyahe na ng malayo. Alam mo, Mr. DJ na tropa nitong si Epifanio Labrador, walang imposible sa batas. Kahit makapagtago ka ng mga ilang taon, hindi liliit ang mundo mo, mahuhuli ka pa rin. Pero kung siya ay nag-upload pa rin at nagbablog pa rin sa kanyang social media account, ay mas madali po siyang madidetect. Yan na yung kasi ang laki ng ulo walang utak Alam mong magtatago ka na, marami ka ng kaso, tapos magbablog ka pa rin, banat ka pa rin ng banat. Akala mo kasi nasa bundok ka na kung bundok ng hindi na Pilipinas, tababanatan mo pa rin yung Iglesia ni Cristo. Wala ka talagang kadala-dala. Di ba? Gerald Tan, Epe, Labrador, taga-laba lang yun. Taga-laba ka lang pala, Epifanio Labrador Nagla-live ka pa, nagbablog ka pa na nalasing. Nang nagmamakaawa na sa inyo, yung supporter dyan. Yung alam mo, yung pag-YouTube na yan, yung mga ilang vlog niya sa pagbalahura niya sa INC, magkano lang naman yan? Kapalit ng kalayaan mo na ikaw ay nakakapunta kung saan-saan. Bakit mo ginawa yan, Epifanio Labrador? Halip na ikaw ay may malayang pagbablog, pagre-reaction, pinaliit mo yung mundo mo. Nakakaawa ka talaga. Tulad nung nakakailang vlog pa lang ako sa'yo, di nagkatotoo na yung ang sinasabi natin at mga sinasabi ng mga vlogger na bumabanat sa'yo, di ba? Magkakakaso yan. Di pagkaisahan ka namin. Mas marami kaming nagbablog sa'yo sa kalokohan na pinagagawa mo sa isang napaka mapagmahal na religion, ang Iglesia ni Cristo, at nakakatulong sa kapwa-tao dito sa Pilipinas, ay binalahura mo, Epifanio Labrador. Okay? May sinabi ka pa. Sabi mo pa, may ginawang kasalanan niyang Iglesia ni Cristo na yan, kaya namimigay ng bigas. Grabe, Pinagtatakpan lang yung mga kasalanan nila, kaya biglang mamimigay ng bigas yan. Nagbibigay ng grocery. Ganun kaanong magsalita itong tao na to. So ito mga kababayan, tinan mo natin to Leader ay hindi lang basta paggalang na ginusto lang namin. Kundi yon ang tinanggap talaga namin at sinampalatayanan po namin. Kaya kapag mayroong nang yuyurak, kapag mayroong nang iinsulto sa taong ginagalang namin, talagang ang dibdib namin ay halos sumabog. Talagang nagdadamdam kami. 'Di ba? Sukdo lang yung termino ko kay Epifanio na umusok ang ilong, ganyan din kami kapag tinatapakan ang katauhan ng ginagalang naming tao. Bakit nga ba? Tuloy natin yung sinabi ni Kajen, Kami ni Nelson,
Napurakin nyo na ho kami, sabihan nyo na kami ng hindi magagandang salita, tatanggapin ho namin yun baliwala sa amin yun, bahagi ng ating maski kami tungkulin yun bilang broadcaster. Totoo yan. Meron tayo talagang makakakontra ng paniniwala at saka ng opinion. Sa content wait. Para maganda naman, yung pagpunta nitong si Odeong Gun Vlogger DJ, ay pansinin natin yung kanyang komento. Sabi niya rito, baka totoo naman kasi, sabi niya. Kung totoo nga, Mr. DJ, papuntahin mo pagka oras na ng paghaharap sa hukuman, huwag siya magtago, okay? Doon niya patunayan yung sinasabi mong baka totoo naman, okay? Napakasimple, huwag siya magtago. Sabi naman dito, ay, andito pala si Mr. Densyo 19, tropa na natin yan, troll siya, no? Naging tropa ni Boy Sardina, sabi ko sa inyo Meron akong ano ba tawag dito? Meron akong hypnotitis, no? Ayan, magbibingatan ng sardinas, huwag kang mag-alala. Sabi naman ni Froilan Libres, kahit hindi naman hanapin, lalabas din. Kasi pag may warrant of arrest, habang buhay na yan, nakapile lang sa korte, kaya pwede rin arestuhin. Yes. Kasi kung pagka nag-warrant of arrest, at hindi man siya lumalabas, ay mawawanted na rin yun. Wanted na siya. So nakapile na sa buong Pilipinas. Wanted na siya. Kaso nagbablog po siya. Madali siya madetect. Kaya sabi ko, kung magiging wanted siya, kalimutan mo na ang YT. Di ba? Biruin mo na kumikita ka sa YouTube kahit papano sa pagbablog mo. At nakagala ka kung saan ka pupunta. Akala mo kasi ganun-ganun lang yung Iglesia ni Cristo. Okay? Niruyakan ba tawag doon? Niyurakan mo ang Iglesia ni Cristo kasi isang katawan lang yan. Pag ang isang katawan dinibdiban mo, di ba, pag dinibdiban mo, kunyari katawan mo pag dinibdiban mo ang isang katawan pero maraming kamay, may ulo, may paa, di ba, may buntot, ay wala palang buntot. Pag dinibdiban mo, sinikmuraan mo yan, di ba, buong katawan masasaktan. Ganun po ang Iglesia po ni Cristo sa mga hindi po nakakaalam. Okay? Ganun po yun. Kaso, si Epifanio Labrador, mga kababayan, baga sa isang katawan, sa mukha niya po sinuntok sa mukha. Yun si Ka Eduardo Manalo. Siyempre, sa mukha, mas masakit yun. Yan buong katawan. Yun ang ginawa po ni Epifanio Labrador. Okay? Yun. Kasi pagka sinuntok mo sa mukha ang isang tao, maraming iiyak yan. Masaktan. Buong katawan, buong kamay, ulo, puso, ramdam yung sakit. Ganun po ang nangyari po sa ginawa ni Epifanio Labrador. Kaya kung bakit po maraming nagalit na kapatid at sinampahan po siya ng 100 counts of case. Oh my goodness. Okay? Nagbago na si Labrador, hindi na siya taga-laba, taga-sampay na. Taga-sampay ka na pala. Malaki ang sampayan dyan sa bundok. Malaki. Ayaw nyo lang alamin. Paharapin mo nga doon. Baga dito tayo mag-uusap, dito sa Quadcom hearing kay Boy. Wala yan. Ipaharap po doon sa hukuman kasi nga may kaso na siya, boss. Pag may kasong ganyan, doon mo siya paharapin. Huwag dito. Hindi kita masasagot ng maraming sagot. Dapat doon sa hukuman yan. Okay? Gusto mo, samahan mo kaya? Para may kasama. Padala mo na rin sa GCash kasi baka wala na makain. Hindi mo tinulungan ni Tambaloslos Yung mga supporter niya, sabi niya, marami sumusuport. Eagles pa daw siya, ginamit niya pa yung pagka-Eagles. Marami man akong tropang mga Eagles man dito, hindi man ganyan ang ugali. Tanggalin niyo sa pagka-Eagles yan. Hindi ganyan ang totoong Eagles. Sus. Meron nga akong dito tropang Eagles man, hindi man ganyan. Hindi man ganyan mayabang. Wala mang ang mga Eagles, no? Yung mga tropa akong mga pulis na Eagles, napakababait. Kung mapanood ka ng mga tanggalin niyo siya pagka-Eagles yan. Hindi naman ganyan ang turo ng Eagles Hindi naman ganyan ka barubal yung Epifanio na yun Hindi, po ako hindi niyo po alam kasi po akong Eagles na marami pong sumusuporta sa akin. Baka yung mga Eagles mo, baka totoong ibon.
Baka totoong ibon naman kasi yung mga tropa mong sinasabi mo. Eagles. Nung pala, may mga eagles pala mga pupunta. Oh, eagle, punta na dito. Papakainin niya pala yung eagle, no? Ganun siguro yung eagles yung sinasabi mo, Epifanio. Nasa isip yan, Epifanio, bago siya nagdaldal, may hawak siyang ebidensya. Nasa isip na pala. Ba't nang tatago? Papalabasin mo, ha? Marco Polo. Pero ako yon pero ako yon sa mga nakalap ko. Medyo may mga lang tama naman. Sige. Kung meron siyang ebidensya, ngayon niya harapin to kasi para mas maganda. Siyempre, malalaman natin na harap siya sa kaso, ang ganyan, di ba? Sige, boss, Sir Marco Polo, ha. Sabihin niyo, pababain niyo na po ng bundok, okay? Ang ano kasi umano siya namundok na at mukhang hindi na ho bababa, hindi na ata bababa ng Kapatagan. Uwak 'yon, hindi natin. Uwak pala 'yon. Sabi niya po kasi sa vlog niya, eagles siya eh. Dapat sabi niya uwak, no? Kung hindi niyo po alam mga babayan, isa po akong uwak. Jansky Romeo. Uwak pa. Oo nga, no. Mali ka, Epifanio. Fake news na naman sinasabi mo eh. Ginagamit mo pang eagles eh. Dapat sinabi, isa po akong uwak. Ang pangit pakinggan. Pangit pakinggan. The Hard Life Channel. Shoutout sa'yo, brother. Hindi membro ng Philippine Eagles yan. Ang Eagles na yan ay ang attitude. Di ba? Shoutout sa'yo, Sir Hard Life. Maraming salamat sa pagpunta rito. Kasi pinagmamalaki niya po, isa po siyang Eagles no? Tama ang sinasabi nito, isa akong Philippine uwak. Philippine uwak ka pala. Busit ka. O kaya parrot, no? Parrot yan, hindi Eagles. Trick 71, no? Isa po akong brother parrot, no? Isa po akong parrot members. Pangit pakinggan. Yun ba yung kumanta ng Hotel California? Kumanta ba ng Hotel California? Sa politiko lang naman magkaiba tayo, sir. Boy, halata. Pag mali ka, minsan, didibat kita, boss. Okay. Basta, Mr. Densyo, tayo? Sports lang tayo, ha? Kung ang pinapanigan mo, doon sa may kabila, di pagdating sa eleksyon, pag nanalo yung kayo, di okay. Pag nanalo kami, babaw ka sa amin. Kasi kami, manok sa manok yan, di ba? Eleksyon, politics. Diyan ka sa manok mo. Sige, pagtanggol mo yan. Wag naman hanggang sa kamatayan naman. Hanggang lang. Walang sakitan. Wag kayo magmumura hanggang sa magkakauwian ng kaso, magkakasakitan. Sports lang tayo. Kung nagkakabatuhan tayo ng salita, wala nang masyadong, wag magmumurahan, magbabantaan. Wag yun. Kasi kakasuhan ko kayo. Ha? Basta hanggang eleksyon. Ang gusto kasi namin, Densyo, yung mga nasa Quadcom, yung mahilig mag-hearing, na kinalamutan na ang bansa Pilipinas na hindi na pinag-usapan kung ano ang maganda sa taong bayan, gusto namin matanggal yon. Gusto namin mapalit yung PDP laban at sila maupo doon. Ngayon, kami mga DDS vlogger, syempre, kung mananalo kami sakali, hindi ko pa naman inaano, kung sakali mananalo ang mga PDP laban at yung mga manok namin, ang iba-vlog namin ng mga DDS, yung mga magagawa nila. Hindi naman na puro lagi tayong ganring awayan. Okay? Ang ipapaalam ko po sa inyo, ewan ko, yung mga kasama ko mga DDS, kung ano pa yung susunod nilang vlog pag nakaupo na, kung sino mananalo sa mga manok natin. Okay? Gusto ko, magtrabaho sila agad. Ayoko nang hearing-hearing na. Okay? Magtrabaho. Pagka nag-hearing-hearing din sila lahat yun, banatang kurban sila. Dapat konting hearing lang yung magtrabaho sa Pilipinas. Yun din ang gusto ni Tatang Digong. Kita nyo nga dati sa zona nga niya ayaw nga gumasos Magbaon na lang kayo ng sarili-sarili nyo. Ganun si Tatang Digong. Hindi katulad ni President Marcos, always party-party. Okay? Ganun si Tatang Digong. Matipid. Sasabihin nyo, binayaran kami rin Mababayad nung matandang si Tatang Digong. Kuripot man yon. Kayo ang nagbibigay ng sweldo sa amin. Isang like, isang suporta, isang sweldo.
Magkano lang naman sweldo sa pagbablog? Kailangan laging maganda ang views mo. Kailangan lagi kang mag-vlog para kahit papaano kumita ka. Pero hindi ito sapat para mabuhay namin pamilya namin. May mga trabaho rin kami. O dancer, ang trabaho kong salin, dancer ako. Dancer ako sa bundok. Ha? O, di ba? Yung mga panonood nyo rito, maraming salamat. Ang daming ng subscribers. 138,000 subscribers na. Maraming salamat. Kailangan ito, pag nag-subscribe kayo kay Boy Sardinas, no, dapat mahilig kayo mag-like. Yung iba nag-subscribe, hindi naman nagla-like. Iko-content ko kayo ha. Saka wag mo na akong kasuhan. O kanda talisod na ako sa mga aso mo. Diba, nakatakas ka, no? Ito yung kinontak ko nung nakaraan, nakatakas eh. Ha? Labrador for President. Yano. So, Lapas. Okay. Kung ako ang kaklab niyan, kung Eagles man yan, tiwalag agad dyan. Sabi ko sa inyo eh. Tiwalag agad dyan. Mas maganda ako ay brother uwak. Uwak na lang. Di ba? So, ito na. Panoorin naman to si Labrador. Maraming salamat sa tinig ng si kapatid na katinig ng kaalaman. Paki-subscribe niyo po yan. Ang lupit niyan. Para siyang ministro pagka nagsalita. Yan. Isa rin natin kasamahan yan na tumutulong sa Iglesia ni Cristo na para mapabilis ang kaso ni Epifanio Labradora Labandera. Ngayon daw ay tiga-sampay na lang ng damit. Woo! Ang lupit mo! Boy Sardinas, pahingi naman sardinas dyan. Wala akong ulam ngayon. Saan ba? Sayang, wala akong Gcash. Susunod na mga live ko maglo-load ako. Maglo-load ako ng Gcash. Okay? Maglo-load ako ng Gcash. Sa pag ako nag-vlog, dapat nandun ho kayo. Okay? Pag ako nag-vlog, bigla akong may sasabihin na bigla ka dapat magtatawag sa akin or ano ba? Pag-iisipan ko yon. Or pwede ba kayo maglalagay ng Gcash number dyan sa comment section? Hindi ko alam kung pwede, no? Or ibibigay ko yung number ko ba? Kung sino unang-una na makakatugon sa aking sasabihin, siya ang bibigyan ko ng sardinas. Okay? Or kaya, pang 10 kilong bigas lang. Diba? Alam niyo naman, kailan lang naman ako nagsimula dito sa pagbablog ng politics, diba? Diba? O sige, yung ibang sweldo ko na, malit lang naman sweldo ko, ibigay ko naman sa inyo. Like nitong video na to, susunod na lang, ha? Wala man kasi akong load dito sa aking Gcash. So, kunyari, kailangan sa may Facebook agad, ha? Okay. Kunyari, dapat alam nyo na yung aking page, Facebook page, ha? Dapat alam nyo na yung page ko. Alam nyo na dapat yung Facebook page ko. O tulad niya, no? 294 nanonood, 130 lang. Di 130 pesos lang yung kinita ko sa live na rin. Ay, kadamo. Ito, ganito na lang, ha? Bago tayo magsimula kay Epifanio Labrador, kasi sumeldo naman ako sa pagbablog ko kay Tatang Digong, ha? Kahit pa paano, may kinita tayo. Tapos pinantutulong ko sa daan, pinantutulong ko po rito yon. Okay? Bigyan ko naman kayo kasi kayo naman nanonood sa akin eh. Paano-ano lang. Sa 10 kilong bigas lang, pwede na, no? Kailangan kung sino yung mananalo. Alam niyo po ba yung Facebook page ko? Puntahan niyo na yung Facebook page ko, ha? Nasabihin ko, kung sino una makakapag-PM or sino una makakapag-comment sa pangalawang vlog ko doon or makakapag-PM na lang kaya, no? Or sino unang tatawag sa aking Facebook page, yun ang mananalo. Tapos, doon kami mag-uusap, tatawagan ko, tapos hihingin ko yung Gcash number kasi bawal dito, no? Baka kontakin kayo ni Epifanio Labrador eh. Okay, sige, sandali. Yung mga supporters natin dyan, abangan nyo, susunod na live ko. Dapat ngayon wala ko siya akong Gcash eh. Mamigay sana ako ng sardinas, pambiling sardinas nyo ha. Konti-konti, ano lang. Metal guard. Okay. Metal guard.
Ayan po yung aking Aero Metal Guard Bane. O yan, tandaan nyo na yan mga babayan ha. Yan yung aking Facebook page. Almost, ito na yung aking, ganda ba yung followers natin dito? Para legit po okay? Ang followers ko po sa aking Facebook page is 457,000 followers. Dito, alam nyo kung bakit bumaba rin yung aking views dito. Hindi na ako nakapag-upload ng vlogs. Yung sa charity din kasi ako dito, dami kong trending dito. Tapos yung kinikita ko rito mga kababayan sa aking pagbablog dito, pinamimigay ko lang. Makita nyo rito, may kumita nga ako rito parang nasa 7,000. Malit lang kita dito sa sa page. Binigay ko lahat. Sa pagbablog ko, yung isang matanda na nagbubuhat ng kawayan na nag-trending, almost 25,000 siguro yung mga naibigay namin kasama yung sweldo ko. Di ba? Lupit, no? Ito, Aero Metal Guard. So, wait lang, palakihin ko lang. Ito ba yan? Okay? Ayan, yan po yung ang profile. Ayan. Okay? Ayan kita nyo na. I-follow nyo na yan. Tapos dito ko kayo papakontakin if mamimigay ako ng GCash, di ba? Kaya yung walang sawa dyan na nag-share at nagla-like ng video natin, lagi lang kayong tutok dito. Kung hindi man kayo mananalo o hindi kayo matatawagan, at least nakakatulong po kayo sa ibang mga kababayan natin. Alright. Gerald Tan, Facebook page mo, Idol Boy? Ayan. Paminsan-minsan lang kasi maka-online baka busy sa work. Ayun na po, yan Aero Metal Guard. 457 po yan. Followers. Yan pipin ko. Okay. Meron ako nakikita rito na hinahide ni YouTube kasi merong Mr. Parikoy. Hindi na-hide siya kasi merong bawal kay YouTube na sinabi mo. Ayan, nakapin na po. 457,000 followers po yan si Aero Metal Guard. Yan po yung negosyo ko. Yan yung negosyo ko. Okay. So, panoorin natin to si next time, yung mga makakatutok dapat meron kayong GCash pag bigla akong mimigay ng GCash kahit paano. Okay? So ito na si Epifanio Labrador. Pasukin mo na, boy. Kasama po pamilya. Siyempre ng mga kasama natin, no? So naisip kasi nila na mas maganda kung doon po dito tayo titira sa kung saan marami po tayong kamag-anak. No, marami tayong pamilya na pwedeng magbigay proteksyon sa atin o makatulong sa atin. So, sabi ko sa inyo mga babayan tatago na yun So, kasi ang sinasabi niya is gusto siyang ipagurgor. Dapat mag-blatter ka doon. May sinabi ba yung Iglesia ni Cristo na ikaw ay papagurgor? Sana nag-blatter ka. Na pag may mangyari sa akin yung INC. Pero dapat meron kang katibayan niya na INC mismo ang sinasabi mo magpagurgor sa'yo at ay may patong ka na 3 milyon. Kasi hindi mo tatanggapin yung blatter mo na yan kung wala kang ebidensya. Ikaw ay puro kahaka-haka lang sinasabi mo Epifanio Labrador. Hindi ganoon ang Iglesia ni Cristo na para ikaw ay pagurgor at para patungan ka ng 3 milyon sa ulo. Naku po, yan isang sardinas lang katapat mo ito pa. Yun nga, alam naman natin kung ano ang plano ng INC. Yan ang plano po kasi ng INC, hindi naman po talaga kasuhan lang tayo. Meron po kasi nakarating sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, na ang ayan tandaan may nakarating na naman pala sa'yo may nakarating na naman sa'yo. Ano narating sa'yo? Paano makakarating na siya sa bundok ka? Hindi yata maabot yung supina. Ano nakarating? Panibago na naman to Ang inuulit-ulit mo lang game. Ang pinaka-purpose pala talaga, para lang hindi halata, no? Na ang plano nila sa akin ay patayin o itumba. Kunyari, dadaanin nila sa legal. No? Pero,
meron na silang mga tao na inatasan para po kung sakali tayo po ay patayin. Yan po kasi alam naman natin kung gaano po talaga kakriminal itong iglesia ni Manalo. 'Di ba? Alam naman natin kung gaano kahalang ang bituka ng iglesia ni Manalo. Hindi po ni Cristo kasi pagkakaalam ko po kasi sa iglesia ni Cristo, ayon po kasi sa akin nababasa sa Biblia, yan po ay maawain, yan po ay matulungin, mabait, mapagpatawad, at hindi po ginagamit yung kanilang impluensya kahit kung makikita niyo po panahon ni Jesus Christ. Kaya tinan niyo, may sinasabi na pati na si Jesus Christ sinadamay na. Maawain daw iglesia ni Cristo. Kaya alam mo ba naman nakitang nakasangkot yan ng mga kung ano-ano. Ikaw lang naman naglalabas ng ganyang salita. Naku po, hindi mo ba alam na ang tadtad ka na ng kaso? Kung ako sa'yo, bumaba ka, patunayan mo lahat ng mga akusasyon mo sa Iglesia ni Cristo para ikaw ay maging payapa rin sa buhay mo na hindi ganyan ang nasa likod mo, puro puno. Nakakailang vlog ka pa lang sa Iglesia ni Cristo. Magkano lang kinita mo dyan? Pinagpalit mo sa pamilya mo na maging payapa sa bahay nyo, nakakapasok sa school. Pinagpalit mo lahat. Ay, nay. Nakakailang vlog ka pa lang sa Iglesia ni Cristo. Magkano lang kinita mo dyan? Yan sinasabi ko sa inyo. Ay, nasan ba? Lumabas din yung mga sinasabi mo na yung mga sabi mo gustong maging kagaya mo. Di lumabas na kayo. Labas ka say. Sa kanya ibang mga tao dahil ang dami pong sumusuporta sa kanya. Pero sa kabila po ng kanyang mga naranasan, mga narinig, mga sinasabi ng tao, never po niyang ginamit yung kanyang impluensya, never niyang ginamit yung dami ng mga tagasunod niya para lamang po gumante. No? Yun po kasi ang pagkakaalam ko sa tunay na iglesia ni Cristo. Hindi po katulad ng iglesia ni Manalo na akala mo natatawa talaga ako rito. Kung hindi ba naman ang laki ng bungo mo, tanga ka pa? Yung iglesia ni Cristo at sinasabi mong iglesia ni Manalo, iisa lang yun. At nagagawa ka ng sarili mong konsepto ng tawag sa iglesia ni Cristo. Sabi, iglesia ni Manalo. Wala naman nakarehistrong ganon. Sabi mo, ay yung mga iglesia ni Cristo, iba naman maganda naman yung Tapos sasabihin mo, biglang si iglesia ni Manalo, iba, hindi maganda. Baliw ka ba? Isa man niyang tagmamahalang pangkalahatan. Sus! Ang laki ng ulo mo, walang utak. May maintindihan ng utak dito. Kaya mo, maghahanap ako maghahunting ako rito ng wild animals. Yung medyo malaki-laki yung bungo para maraming utak, bibigyan kita. Anak ng weteng talaga, oo. Magaling lang sila pag laang nanira. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, magaling lang ang iglesia ni Manalo pag sila ang naninira. Kailan mo ba? Patunayan mo yan sa hukuman na naman. Tadtad ka na nga ng kaso Ay, nay. Patunayan mo, sinasabi mo na yan na magaling silang naninira ang iglesia ni Cristo. Ay, Mami Sharma. Asan yung katibay mo magaling manira ang iglesia ni Cristo? Hindi nga nakikisawsaw yan mga yan. Ang mga kapatid sa iglesia ni Cristo, hindi mahilig makisawsaw yan. Saan mo kinukuha yung mga version mong ganyan? Saan mo kinukuhang utak yan? May sarili ka bang utak sa likod, O may utak kang nakalagay sa container? Sira ulo talaga to. Ay nako, religion na issue dito. Yeah. Opo, kasi Ma'am Sorena, medyo susunod naman kasi po ito po ang Iglesia po ni Cristo ay pinag-isahan po namin na para ipagtanggol sa mga ganitong mga tao. Opo, at yung politics nandito lang naman sa side diyan kasi po mas maganda po ito munang makulong at dahil sa pamamagitan po ng pagbanat na nung nakaraan, nakakailang vlog na tayo, ay napakabilis po ng karma dito sa tao na to kasi pinagtulong-tulungan po namin pinagtulong-tulungan ng mga vloggers, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Hanggang sa napansin na po ng karapat-dapat na magkaso po na kapatid kay Epipanyo Butete Labrador.
Di ba? Hindi na sayang yung mga pagbanat natin dito. Di ba? Napakabilis ho ng karma. Ilang araw lang, isang linggo lang yata ito. Di ba? Nagtago na agad, nagtatago na. Kaya si Mr. DJ dito, kontakin mo si Epifanio Labrador. Sabi mo, bro, hindi ba napakatapang mo sa vlog mo? Bakit ka nagtago dyan sa bundok? Pwede bang bumaba ka doon? Patunayan mo sa Iglesia ni Cristo na sila dapat ang ma-counter mo. Ma-counter mo sa mga kasampahan mo din sila. Kasi sila patunayan mo sa kanila yung mga paratang mo sa Iglesia ni Cristo ay totoo. Epifanio Labrador, please bumaba ka na. Bumaba ka na dyan. Mr. DJ, yun ang sabihin mo ha. Kasi maghihintay ho kami. Maghihintay. Maghihintay yan. Asan ba yun? Asan ba? Hindi ko natin nakita din eh. Asan ba yung ano? Asan ba yan ha? Oo. Ito pala siya. Tingnan nyo mga babayan. Kung pupati. Mukha palang mukhang uwak. Ayan, si Epifanio. Butete Labrador. Alright. Gwapo ha. Ayan tingnan nyo mga babayan. Itabi nyo sa mukha nyo. Siyang siya tingnan mo sa tenga. Epifanio Labrador, wag ka na mag-face mask kasi kilala ka na namin. Ayan screenshot nyo na mga babayan. Ayan Nako po. Epifanio Labrador, tanggalin mo na ang face mask mo. Hindi mo na kailangang itago sa publiko ang itsura mo. Okay? Kasi kilala ka na namin. Yan ang itsura mo. Screenshot nyo na yan. Yan Epifanio Butete Labrador. Alright. Yan na siya. Tapos, eto po, kakapal ang kaso niya. Alright. Diba? Ang kapal, no? Singkapal na mukha niya. Epifanio, dami mong kaso. Ibigay mo kaya sa akin yung ibang kaso niya, Epifanio Labrador. Yan Alright. Hindi yan Labrador Idol Boy. Labrador yan. Mukhang ang toro. Mukhang toro, no? Saan ba? Meron ba akong picture dito? Ayan, ito yung mga kapatid, tignan nyo. Tan-tanan, tan-tanan, tan-tanan. Tan-tanan, diba? Dami mong kaso, Epifanio. Grabe ka, Bumaba ka na! Harapin mo itong sinasabi mong katapangan mong loko ka. Tingnan nyo. Tan-tanan, kaloko. Tingnan mo yung tsura, Kagwapo, mga lasinggero. Ayan, nakitang-kita niya ba? Screenshot niya dyan. Epifanio, remove your face mask. Wag ka nang magtago sa face mask mong butas. Okay? Kilala ka na namin, libo-libo na ang makakilala din sa'yo. Yan ang itsura mo. Kumakain kang kamuting kahoy. Yan. Saan ba? Kamuting kahoy lang sa'yo. Para mas maklear. Yan. Lupit. Alright. Diba? Ang gwapo niya, tuloy pa natin to. Pero, pag sila ay nabuking, kahit totoo yung sinasabi natin, pag umasta, akala mo kamukha ko sila, hindi magaling manira sa ibang reliyon. Di ba? Alam nyo, kagabi po, habang ako po ay nasa biyahe, kami, dahil sumakay lang po kami sa sarili naming sasakyan, actually sa pinsan ko na van. Nadulas ka pa. Akuin mo pa yung sakyan ng pinsan mo. Sasakyan namin sa pinsan mo pala. Buti hindi ka nagsinungaling. Wala ka naman pala sa sakyan, kayabangan mo. Tapos wala kang sasakyan, babanatan mo yung Iglesia ni Cristo. Naglalakad ka lang naman pala. Kawawa ang tao na to. Kaya sa mga gustong sundan ang yapak ng taong ito, huwag nyo nang subukan. Ang sabi nga ni Tatang Digong, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hi, Mami Tintin! Alright, nandito yung mga sponsors ko. Andyan yung sponsors ko na si Mami Tintin, Christine Perez, and Mami Sharma Marquez. Ayan, yan yung mga sponsors ko sa charity. Nandyan,
Mga mayayaman yan. Dami kong utang dyan. Naghihintay lang naman ako sa mga sponsors ko. Yan, mga nasa Amerika, Canada. Alam naman nila ako charity vlogger. Pag nagbigay yan sila sa akin, sabihin yan, boy, badalang kita 10 bigas dyan, pamigay mo sa mahirap. Kaya pagka nagbigay po yan sila, pag minsan, panoorin nyo naman yung ang charity namin. Dito ko naman din ano yan. Kasi pag minsan po, pag mga tinotopak yung mga sponsor ko, boy, mag-charity ka, ang tagal-tagal mo nang din sa charity. Sabi ko naman kay Mami Sharma, magsabi lang sila sa akin, pag gusto nilang tumulong sa mga kababayan dito sa Pilipinas, ay handa naman si Boy Sardinas na akuin ulit. Ate, talagang yan lang naman ang mission natin. Kasi ito, mga kababayan, kasi itong mission din nito, yung magiging DDS natin, mas marami yung mga ating kababayan na makakapili ng same ng pipiliin natin pagdating ng eleksyon. Diba? Marami na nanumpa dito, yung mga nanumpa kay Boy Sardinas, na iboboto ang PDP laban, straight, walang sablay, walang liko-liko. Pag merong mga kandidato na magbibigay po sa inyo ng 5,000, 3,000, tanggapin nyo, pero ng PhilHealth yun. Ano Host, wala bang panggas dyan? Ay, Marco Polo, ay maghintay ka sa susunod. Susunod na vlog ko, wala kasi akong Gcash, mamimigay ako ng pang bigas-bigas dito. Mga isa-isa lang manalo, para marami pa naman akong live marami pa naman kaya dapat tututok lang kayo palagi rin kaso wala na kung may basta't meron akong laan na sweldo ko kay YouTube, pamimigay ko naman din sa mga subscribers natin. Pang 1 litrong gasolina. Di ba? Lupit, no? Hello, Boy Sardinas, may topak ako kaya ako nandito. Nakiangkas ako kay Charma Marquez sa motor niya. Ayan, yung mga sponsor ko. Dito rin si Mami Touch Worker. Right. Nandito yung mga sponsors ko sa ano. Ay, magsabi lang po kayo mga mamis pag gusto nyong mamigay ng bigas o maghanap tayo ng tutulungan. Marami po dito. Magsabi lang po kayo sa akin kung gusto nyong mapanood ulit yung pagcha-charity ni Boy. Di ba? Si Mami Lolita Ganda Cortez. Mami Lolita, abangan mo pag may nag-live ako, mamimigay ako ng pambigas Dapat lagi kang nakatutok baka ikaw manalo. Pabilisan kasi itong mag-comment, di ba? Okay, time check. Time check ngayon. Kung sino unang makatawag sa page ko, sino unang magri-ring yun ng panalo. Di ba? Dapat lagi kang tutok dito, no? Ka-Epe, ikaw lang ang magpapahamak ng sarili. Saan ba yan? Sarili. Nilahat mo na sa kapatid ang sarili mo. Kung di ka lang chismoso at palabintang, wala ka sanang problema. Mahirap kalaban ang INC. Nagkakaisa sila, kawawa ka. Sabi niya, Rex Hen, Espartero. Ayaw niya maniwala no? Sir Rally Larry Casquete. Shoutout po sa iyo. Ayan. So, ito panoorin pa natin to Hindi na natapusin to kasi 1 oras na pala. Marami po kong nakausap habang nasa ban ako. May nakakausap ko. Ang dami kong natutunan naman, ang dami kong natuklasan. No? At pagkatapos nun, syempre pinatay ko na yung cellphone, bigla akong naisip na buksan yung comment section. Pag nagutom yan. At binasa ko yung nakasulat doon. Na ang pagkasabi, mga minamahal kong mga kababayan, wala daw silang pakialam kung minura man ni Digongyo yung Diyos ng mga Katoliko. Dahil Diyos naman daw ng mga Katoliko yon. So, alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo, no? Nung minura po ni Digongyo yung Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang dami pong nag-react. Ang daming nagalit ng mga pastor, mga ministro at iba pa. Lalong-lalo na yung mga taong nakakaunawa at nakakaintindi kung gaano ba kahalaga ang Diyos sa buhay ng isang tao. No?
So, ibig sabihin, lumalabas na kaya nag-react yung mga pastor, yung mga ministro, yung mga ibang mga ngaral, lalong-lalo na yung mahigpit nilang kalaban, yung MCGI ba yun? O, yung dating daan. Dahil sa minura ni Duterte, no? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero ang tanong, yan, ito maganda to. umimik ba? Pumalag ba? Nagalit ba yung iglesia ni Manalo nung minura ni Duterte yung Diyos na makapangyarihan sa lahat? Hindi. Hindi sila umimik. Bakit? Ito ang nakita ko. Takot sila. Dahil hindi nila kaya si Duterte. Dahil kung mga tao ang pag-usapan, mga kriminal, mas maraming kriminal. Maraming mamamatay tao si Duterte. Diba? So, kaya dahil hindi nila kaya, takot ang iglesia ni Manalo, tameme sila. Kahit minura, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, para makalusot sila, sinabi na lang nila na wala kami pakialam dahil ang minura naman ni Duterte ay Diyos ng mga Katoliko. Malinaw po yun. So, sa madaling salita, iba ang Diyos ng iglesia ni Manalo sa Diyos ng mga born again, sa Diyos ng mga ibang reliyon, lalong-lalo na ng Katoliko. Anong uri ba ng Diyos ang binabanggit o sinasabi o ang pinapahiwatig nung nag-comment sa atin? Anong Diyos ba ang meron sila? Alam ko na. Kung di ako nagkakamali, di baling murahin ni Duterte ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di baling murahin ni Duterte lahat ng anghel, lahat ng mga santos. Huwag lamang murahin yung kanilang puon na si Eduardo Manalo. Kasi magagalit talaga sila. O nga pala, naintindihan ko na ngayon. Kasi okay. Hindi papahabain tong sinasabi niya, mga babayan. Ito daw, ang sinasabi niya kasi, ba't si Duterte hindi daw nagalit tong ano? Hindi daw nagalit ang iglesia nung minura daw ni Tatang Digong ang Diyos. Bakit daw hindi nag-react ang hindi nag-react ang INC? Pati doon gagawin mo parang issue 'yun na dapat ang iglesia ni Cristo magalit kay Tatang Digong dahil minura yung Diyos. Alam niyo mga babayan, kasi iba-iba rin ang pananampalataya. No, iba-iba. Nagagalaw. Iba yung pananampalataya ng kasi sa Katoliko, merong puon. Okay lang 'yan, pero imahe lang 'yon. Sa born again, walang puon, iba-iba. So, may sinasabi magkakaiba ng Diyos kasi iba-iba rin naman pananampalataya. Saka bakit idadamay mo iglesia ni Cristo? Dapat awayin ng iglesia ni Cristo dahil si Tatang Digong minura na yung Diyos. Ano pakialam namin doon? Parang sinasabi mo, dapat magalit din kayo. Hindi ba? Ngayon, ito kasi sinasabi niya. Siya kasi minura niya, binalahura ni Epifanio Labrador ang tagapamahalang pangkalahatan. No? Di siyempre, tao magagalit sa kanya. Tama si Sir. Ngayon, Epifanio Labrador, kahit murahin mo yung Diyos, hindi naman namin alam kung anong sinong minumura mo yung Diyos eh. Baka yung Diyos mo, Diablo. Bakit anong pakialam namin kung magmura ka sa Diyos? Ikaw naman na magkakasala, hindi naman kami. Ngayon, ang binalahura mo kasi, yung tagapamahalang pangkalahatan, kaya kami nagagalit sa'yo, kaya nga ikaw kinasuhan na. Sa katulad ginawa mo, minura mo si Eduardo Manalo, di magagalit ang mga INC dahil leader niya yon. Tama. Sabi niya, The Hard Life Channel. Ano ba kinalaman ng INC kay Duterte? Di ba dapat mag-react dyan ay Katoliko dahil Diyos siya kasapi? Pero wala namang naging react dun eh. Si Tatang Digong, siya magkakaroon ng kasalanan doon sa Panginoon, sa Diyos, kung sino man yung minura. Siyempre, kung talagang mapaparusahan si Tatang Digong ng Diyos, bahala na siya. Bakit kailangan bang mag-react o magalit ang Iglesia ni Cristo kay Tatang Digong? Di bahala si Tatang Digong. Ikaw kasi, Epifanio, ikaw ay nagmura, minura mo, binalahura mo yung pinakamataas sa Iglesia, kaya marami magre-react talaga sa'yo na magagalit sa'yo. Pati dapat ibang tao magalit din. Ikaw lang naman galit eh. Di ba?
Like, share, and subscribe po tayo mga kapatid. Okay, tagom ka, Labrador. Ano, tagom o magtago o ano? Christopher Mendoza. Walang iba-vlog kaya lahat makita or marinig ginawang issue. Yeah. O, di ba? Yan po yung vlog na yan. Hindi ko na tatapusin. Mahaba na pala tong aking vlog. At masyado na mahaba. Pero yun po yung pinapalabas niya po rito. At ay binalahura niya pa rin. Or tawag dito, marami pa rin siya patama dito kay lalo kay ka Eduardo Manalo. Huwag niyo masyadong siyang pansinin yan. Huwag niyo masyadong panoorin kasi paulit-ulit lang din naman sinasabi niya. So ngayon, susunod naman, maghihintay na po tayo ng kung bababa pa siya sa bundok. Siguro, last na muna tong aking vlog sa kanya na to. At sa iba naman tayo mag-vlog ulit. At ay waiting na lang po tayo dito kung bababa sa bundok o mahuhuli or talagang mawawanted or magkakaroon ng warrant kung hindi siya magpapakita sa kanyang kaso na kakaharapin. Okay? So, pa-like nyo muna to. At bago tayo magtapos, sino na ang Alright. Sino na ang naka-subscribe sa aking Facebook page? Unang tumawag sa akin ngayon, may Gcash. Meron ako nautangan dito. Sige, sino natin kung sino tatawag sa akin. Sino ang naka-subscribe o nakapalo sa akin? Katulad sabi ko kanina, sino ang dali. Meron akong Gcash ngayon. Ito yung mga panonood nyo sa akin. Kahit konti-konti, pang bigas-bigas, pang gasolina. Di ba? Asa na? Nako, sino nag-subscribe dito kanina? Tawag sa akin ngayon. Didol, wag mo na tigilan yan ako palagi. Sir Jong, di ko huwag mo tigilan yan. Ito na po kasi siguro yung yung malalas natin kasi waiting na po yan sa waiting na yan sa kaso na po yan paghaharap ganon. Okay, sino to? Ayun. Kami na nga Sino to? Hello? Ito, may tumawag sa atin, no? Ito sinasabi ko po sa inyo, may mimigay tayo ng... Kayo, sino po ba kayo rito? Sina Hard Life. Hard Life. Sina Hard Life yan. Yes. Ito si... The Hard Life channel, no? Ikaw nanalo. Nakatutok ka sa akin. Sabi ko, di ba? Pag bigla ako mamimigay ng Gcash, no? Di ba? Ayos na, ikaw nanalo. Send mo sa akin dito yung Gcash mo. Sisend ko na sa'yo. Pasensya ka na. Pang ano lang to. Pang chicks lang. Okay na to, ha? I-send mo na. I-send mo na akin dito. Sisend ko sa'yo, ha? Sige. Okay. Okay. Sige, send mo na. At i-send ko na sa'yo ngayon. Mga 1.5 million to. Okay. Ang bilis, diba? Siya nanalo. Siya nanalo yung ganun po ang gagawin ko. Kaya dapat, kunyari nagla-live ako o meron akong live, tapos bigla ako naisipan na bigla ako magbigay ng Gcash, dapat alam niyo po yung page ko. Nandyan, nakalagay naman dyan, nakapin. Pag sinabi kong tawag, bigla lang tatawag. Kung sino unang masagot ko, yun may Gcash. Diba? Kahit pa paano. Congratulations, Hard Life. Sana Hard Life. Pa-send na po ng yung Gcash number. Okay, ito na, Gcash number niya. 100 ba yun? Tatawag din. Hindi, isa lang. Lobat na ako Hindi, siguro nun mga isa-isa or ano. Sige, 200 lang muna panalo mo ha. Kasi malolobat na lang ako, maglo-load na lang ako ng mga Gcash tapos pag kunyari dala-dalawa, no? Biglang may tatawag ko. Isang tawag mo lang, may 200 ka na. Pasensya na po kayo malit lang naman po si sinahod ko. Kailan naman ako nagsimula, Ayan ito yung number ni Hard Life. Ako, huwag mo sabihin. Pakita mo lang. Hindi sabihin yung kanyang Gcash number. Yeah.
sisend ko na. Takpan mo na lang. Ito. Wait lang po Kaso kulang na kasi ito. Dapat 200 bibigay ko eh. Hard life to na. 10,000! Okay. Okay na, sir. Nasend na. Ayan, okay. Alright, so nasend na po. Ayan, salamat daw. O, ayan, legit Ako si Ma'am Lolita, ba't bigla ka nawala eh? Kala ko nakatuto ka. Pag sinabi ko kasi na biglang tawag, natatawag na agad. Naunahan ka ni Sir, ni Sir Hard Life. Susunod na lang. Sige ma'am, meron pa ditong 100 pesos kasi inutang ko lang dito sa tropa. Ma'am Lolita, bigay ko lang sa itong 100 na tira. Kasi si Ma'am Lolita, bigla na lang nawala eh. Ma'am Lolita, hindi ka nakatawag, naunahan ka, Kararating lang ni Sir Hard Life, siya pananalo. So Ma'am Lolita, pakisend yung mo dito sa page ko yung GCash mo sa PM, then isend ko na lang sa iyo dito. Okay? Napagod din. Isa't kalahating oras na pala ako nagsasalita. Nabuti yon Hard May. Napanalunan ka na. Ang iba, wala pa eh. Okay, basta pag nandito kayo sa vlog ko, sa page, natutok lang po kayo kasi may bigla akong sasabihin na tawag ka agad. Hindi pa pwedeng tatawag agad sa page ko kung wala pa akong sinabi. Basta kung sino una, siyempre magkakasabay. Unang makapasok, yun po yung mananalo. Pero naman, siguro sa isang live, mga 2-3 siguro mananalo. Okay? At maraming salamat po sa mga nag-like. Ayan thank you, The Hard Life Channel. Yan, nanalo siya ng 2 milyon. Idol, parang talk to win. Bigyan ng jacket yan. Meron na ba tong jacket tong si Hard Life? Saan na ba tong si Hard Life? Ay, hindi. Wait lang. Bigyan na kita ng jacket Hard Life Nanalo ka na eh. Okay. Bakit dyan mo nilagay yung mami yung GCash mo? Wag dyan, pag wait lang, burahin mo yan kasi wag mo nilalagay dyan yung GCash number mo sa Maraming comment. May scam ka. Tanggalin mo na yan. Wag mong ilagay yung number mo dyan sa comment section, ma'am. Sa lang, sa PM lang. Kasi maraming scammer ngayon, di ba? Maraming vlog mga scammer. Saan ba yun? Bago tayo matapos, bibigyan ko lang to ng 1 milyon si Mami Lolita. Okay. Saktong-sakto 132 tong wala kasi yung laman. 100 lang. Pambili ng sardinas to, Ma'am Lolita Baka ibili mo ng tuna. Sardinas lang to, pwede. 09. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 2. Okay, pambiling sardinas. Bawal tuna dito Wag niyong bibili ng tuna, sardinas lang. Okay. Okay. Okay na po. Ma'am Lolita Ganda Cortez, andiyan na, pambili ng sardinas. Huwag mong bibili ng tuna Sardinas lang po yan. Okay. So ayan, pinamimigay ko po yan. Yung mga panonood nyo sa akin, kahit pa paano, maibalik ko naman sa inyo. So marami pa naman yan. So soon. So palabot na rin ako dito at manulobat itong ating laptop na gamit. So maraming salamat po. So ulitin
Hindi kasya kung tuna. Sardinas talaga. Sardinas lang talaga yan. Ha? Congratulations kay Hard Life channel. Anong gagawin mo sa 2 million? Sana magandang ano yan. Ha? Magandang masarap na ulam yan. Okay. Wait lang. Ba't tumatawag to? Ne. Hindi, yung sabi ko Mina, no, yung unang nakatawag sa akin kanina kasi patapos na ako. Unang makatawag makapag-ring sa page ko, yung binigyan ko pambiling sardinas. Bakit? Anong peperemyo mo? Magpadala ko ng pa-preview. Ano 'yon? Anong magkano? Hindi, ikaw kunyari bigla akong nagla-live, 'di ba? Pag nagla-live ako, sino ang unang tumawag, hindi nila alam kung kailan ko sasabihin, yun may premyo. Okay. Pero susunod na kasi tapos na ako mag-live Sa susunod na lang Tingin na yung mga tao. Wala man akong GCash na. Nandito man ako sa bundok, magpapaload pa ako sa baryo. Magbigay na lang kami pag mag-live ka, papasok. Magbigay na lang sa GCash o sa Remitly. Pwede. Mga kababayan tumawag po sa akin yung sponsor ko. Mamimigay din daw sa inyo dahil sa suporta nyo kay Boy Sardinas. Nakaw. Ayan, ulitin mo daw kasi naka-live ka, marinig ka nila. Sige, mapadala ako kung suportahan nyo si Michael. Yeah. Sponsor ko. Mamimigay din daw sa inyo dahil sa suporta nyo kay Boy Sardinas. Thank you, Yeah. Pero patapos na ako rin, next time na lang. Okay po. Nandito lang kami nanonood sa iyo. Okay. Thank you, Thank you po. Okay, continuous. Okay, bye-bye. Alright, yung mga kababayan. So, yun, mga sponsors ko po yun na nakasuporta sa atin sa charity. So, thank you po daw sila sa suporta nyo kay Boy Sardinas. Kaya susunod na live natin, huwag kayo mawawala. Kasi magpapadala daw po sila ng premyo. Diba? Lupet, no? Naunahan ni Hard Life, So, hindi natin alam kung magkano pa premyo po nila. Kasi mga mayayaman yung mga sponsors ko na yan. Malay nyo, house and lot. Isang helicopter. Helicopter pwede, Mami, kasi pwedeng bumaba dito. Yung jet, bawal. Walang landingan. Barko, bawal din yung barko. Walang dagat dito. Joke lang. Basta sa GCash ko po yung papadala sa inyo, ha. Pag sinabi po ng mga sponsors ko na ganito yung tutulong nila dahil sa suporta nyo kay Boy Sardinas kasi tuwan-tuwa po yan sila at ay magmula nung nagsimula lang ako nagbablog ng politics, kailan lang naman yun, 1 buwan pa lang mahigit. Ganun na yung suporta nyo at ay sa panonood nyo ng ads nakakatulong tayo sa mga kababayan natin. So yun yung mga sponsors ko po na yan. Hindi sa pagmamalaki mga kababayan na naipon ko po ang mga resibo ng mga natulungan po namin sa Pilipinas. I think nung nag-vlog ako, umabot na yan ng 1.1 million. Ganun kadami yun. Kasama na yung sweldo ko doon sa yung mga binigay nila. Nakaipon po ako ng mga resibo at ay mga mga accountable at may transparency na talagang nakikita po nila yung mga padala nila na bibigay po sa mga kababayan natin na nagugustuhan po nila na tutulungan. Yun lang, hindi basta ako lang sa kanila, hindi ako nanghihingi. Basta pag may nakita lang po silang gustong tulungan, saka lang po yan magtutulong. Hindi natin sila pwedeng obligahin na, tulungan mo ako. Walang ganon, bawal po kasi yon sa aming mga charity. Kahit wala na kaming sweldo kay YouTube, kahit wala na kaming makuhanan dahil sa amin wala kaming views, hindi po kami magmamakaawa sa kanila or magpaparinig na pengi naman, bawal yun. Kung kailan lang sila, pag sinabi na naisipan nila, yun nga sinasabi ko sa inyo mga babayan, mga close ko na may sponsors ko na yan, may parang sabi mo na ng parang comedy na salita. Minsan may topak, minsan wala. Di ba? Ngayon, tinopak po sila. Ganun ka, babait mga mami ko, bigla na lang tinotopak. Ayan, si Mami Tintin, Boy Sardinas, lamig, walang akong tibak. Ayun, tinan mo. Masalamat ka, Mami. Wala si Daddy Nino. Nakaw. Wala daw siya tibak. Napagod yata. Boy Sardinas, Ma'am Tintin.
Wala naman jacket si Mami Tintin. Si Mami Tintin, maraming salamat sa pagpunta rito ay. Ayan, abangan nyo ha. I-like nyo po itong video na to. Mas maganda i-share nyo kasi para makapapanood ng mga ibang subscribers natin na si Boy Sardinas may ano pala, may tutuktuwin pala dito. Ganon. Hindi ko po alam minsan pag walang mga topak yung mga sponsors ko na yan, malay nyo, maraming ibibigay yan. Nasaan na ba? Ayan, ito. Ito, sponsors ko po yan si Mami Tintin. Tapos pa-subscribe nyo rin po ayan si Mami Sharp Marquez. Nagbablog din siya. Panoorin nyo po yung vlog niya dyan sa Amerika yan. Subscribe nyo na rin. Si Mami Tintin, wala naman itong channel eh. Si Mami Touch Worker, ayan, meron po siyang channel. Mami Touch Worker. Ayan. Mahal mo si Mami Touch Worker doon. Mainggan nyo. Boy, Sardinas, bigyan mo nga. Dalawang 200. Di ba? 400, dalawa mananalo. Yan, bigla-bigla na lang sila nagbibigay yan sila kasi. Nagulat nga ako, tumawag si Mami Sharma na magpipipremyo. So, abangan nyo mga kababayan ha. Mista 92, kaya pala sinisiraan niya ang IC para gamitin sa panghihingi ng pera sa kanyang mga subscribers. Correct. Walang nagbigay. Sinira niya po yung kanyang channel dahil sa akala niya hindi siya babalikan ng Iglesia ni Cristo, ilang vlog lang naman siya, magkano lang naman kinita. Tapos ang kanyang kalayaan. So ay mga babayan, ito na lang tong ating live. So abangan nyo pa ha. Susunod may papremyo tayo. Pagpapasalamat po yon ng mga sponsors ko sa pagsuporta nyo kay Boy Sardinas. So Hard Live Channel paabangan mo sa misis mo itong mga live ko, mga pasubscribe nyo na lang sa misis nyo, sa mga anak nyo. Malay nyo sila yung mananalo susunod. Alam nyo naman yung yung tawag dito, yung sasabihin ko, kunyari, nasabihin ko sa vlog ko, may bigla akong papagawa. Kung ano nasabihin ng sponsors ko na dapat maibibigay nyo sa kanila para kayo mananalo. Okay? Para may thrill. Halimbawa, mag-picture kahawak yung kambing. Ganyan. Mag-picture? Pwede. Nga. Ng kambing. Okay, ito maganda. Buti na lang, dito yung aking tropa. Okay. Salamat pa rin Balong. Halimbawa, Mami Tintin, Mami Sharma, maganda sinabi niya. Kunyari, ngayon, nagbablog ako. Pupunta ka ngayon. Wala pa ma-excite kayo bigyan mo ako ng picture na kasama mo ang kambing. Alright, pwede, no? Kunyari, ikaw picture ka nga dyan, tapos send mo sa akin sa aking sa page. Kailangan sa page bawal sa para legit tayo sa page tayo. Kunyari, mag-picture ka nasa harapan ng salamin. Yan, sa harapan. Kailangan mabilisan kung sino unang makakapag-send yung mananalo. Depende po yun sa mga sponsors ko kung ano papagawa nila. Kunyari, magpa-picture kayo sa harapan ng aso. Kunyari, ang sasabihin niya ay premyo 1,500. Kung sino una makakapag-send, unang-una, yun po ang mananalo. Then, send mo na kaagad yung Gcash mo. Ganyan, meron na. Kunyari, kunyari, sinabi ko na ha. Ako, yung iba umalis. Asan na kunyari, ito na. Nag-send. Asan ka? Excited dyan, no? Sample lang to. Nakakakaba? Sir Boy, shout out dami dito sa Agnaw, Davao City. Ana, Lisa Bueno. Ay, Ma'am Ana, shout out sa inyo dyan ha. May susunod na mga live ko. Meron tayo pa premyo. Sana huwag kayo mamawala. Kasi magpapapremyo po yung mga sponsors ko sa charity ko mga ginagawa. Ipapasalamat daw po sa inyo na magbibigay siya ng True Gcash. Kailangan, laro po ito ha. Maglalaro tayo. Asan na? Hindi mo alam yung page ko Paano ka makapag-PM? Naka-subscribe na ako. Nakatawag nga siya sa may nakatawag nga dito sa akin. Pagtapos mo mag-live, pasok ka sa GC natin. Okay. Sige, Mami. Ayan na. Thank you po kayo sa mga sponsors natin na magpapasalamat sa mga magandang laro to. Magandang tamang. Galing ni Balong. Okay? Pero, di mo alam. Nakakaba. Huwag kang kabahan. Hindi pa naman to laro Hindi ba? Tapos na yung live ko Susunod na lang. Dapat kung sino.
Abangan nyo yan, maganda yan mga kababayan, ha? Hindi, ayan, Arad, dito sa page. Sa page mo, isisend. Hindi ka naman makapag-send ng picture dyan, eh. Tama, nakakataranta. Di ba? Dapat merong merong Facebook pala. Sa Facebook page, sa Aero Metal Guard. Sa PM, doon ka makakapag-send ng picture. Magaling, no? Boy Sardinas, daming walang tibak, panty down niya. Agoy. Sino pa mawala ng tibak? Agoy. Ala ka. Ito nagkakaputol yung mga tibak nyo dyan. Sino pa ba ang walang tibak dyan? Meron ko na nalagay ko na Mami Tintin, Hangin lang na send sa sobrang taranta. Nakakataranta din, pre. Oo. Sana. Ayan, ha. Kunyari, sinabi ng sponsors natin mag-picture sa harapan ng salamin. Ayan, meron siyang nag-picture ng harap ng salamin at siya ang unang-unang nakita ko na nag-send, siya ang mananalo. Halimbawa, premyo 1,000, 500, 3,000. Depende sa kanila, yung mga sponsors na yan, na mga nagsabi sa atin. Okay? Sinabi nga, 1,000 lot. tibak. Tibak, ay. Magkakatibak ka, di ba? Mami Lolita Ganda Cortez, congratulations sa 1 million na napanalunan mo. Pensya ka na dyan. Yan, sa pagtsatsaga mo pagla-like ng video natin, kahit pa paano na, bigyan po kayo ng blessings. Okay? So, hanggang dito na lang po mga babayan. At don't forget to like and subscribe. Boy Sardinas, thank you po. Bye-bye. Next time again. Woo! Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.